Istorya Tagalog Horror Stories. Gusto ko pong ibahagi ang karanasan ng aming kapitbahay na tinatawag din naming Manong. Sa totoo niyan ay bata pa siya, mga 30 plus pa lang siya siguro. Pero dito kasi sa probinsya namin, parang older brother na yon para sa amin. Si Manong ay isang Shopee rider. Hindi talaga sila taga dito sa lugar namin. Bali, lumipat lang sila. Mula siya sa konsepsyon na kung saan yung lugar nila ay puro taniman ng tubo or sugarcane. Tapos yung bahay nila ay malapit sa sapa. Bali habang naglalakad ka papuntang bahay nila ay madadaanan mo sa gilid yung sapa na may kawayan at puro kawayan din yung nasa likod noon. Pagkatapos ang likod ng kawayan ay taniman ng tubo. Doon nakapag-asawa si Manong hanggang magbuntis ang asawa niya. Isang araw, nagulat si Manong dahil sa madaming taong nagkukumpulan sa kanilang lugar. Dahil nga tsismoso si Manong, nakichismis siya kung ano ba ang nangyari. Sabi daw sa usap-usapan ay nawawala yung anak ni Perla at hindi na raw mahanap. Kanina lang daw ay naglalaro pa yung bata pero hindi na nakita. At ang sabi-sabi pa, baka daw kinuha ng mag-asawang aswang. Pero dahil hindi naniniwala si Manong sa aswang, ay umalis siya doon sa nagkukumpulan at tumatawa-tawa pa. Dahil bakit daw nagpapaniwala sila sa ganoon, hindi naman daw yun totoo. At saka iba ang relihiyon ni Manong kaya hindi siya kumbinsado sa mga ganoon. Dumaan ang 2 araw, hindi pa rin nakikita yung bata. Kaya nag-decide na ang magulang ng bata na pumunta sa manggagamot para maturo kung nasaan yung bata. Sinabi ng manggagamot na nasa kanilang lugar lang yung bata at itinatago sa ilalim ng bahay. Nagtaka ang magulang kung bakit kinuha yung anak nila. Pero may hint na sila kung nasaan dahil nakita na nila yung bahay na may ganoon na itsura. Mga hapon na nang makauwi at pinuntahan agad ng magulang kasama ng mga tao na taga kanilang lugar at sinugod yung bahay ng mag-asawa. At si Manong na tsismoso ay sumama din. Nung araw din na yon, bandang hapon, ay napakabango ng bahay ng mag-asawa na parang may nilulutong putahe. Sumisigaw naman yung magulang na ilabas ang kanilang anak. Lumabas ang mag-asawa at todo deny sila kung bakit daw sa kanila hinahanap yung bata, wala naman doon. Pero porsigido ang magulang ng bata na makita yung anak nila. Kaya puwersahan sila na pumasok pati sa loob ng bahay at nilibot hanggang makarating sa parang underground. Nandoon yung anak nila at natutulog. Yung higaan ng bata ay parang sa mga dayami at natatabunan ng kurtinang puti. Kasama din ng bata doon yung mga alagang bibe ng mag-asawang aswang. Yun palang mga alaga nilang bibe ay tagabantay ng bata para hindi ito makalabas. Nakalabas naman yung bata pero hinang-hina na ito. Yun palang naaamoy na mabangong niluluto ay lulutuin palang sana yung bata. Pero hindi natuloy dahil nakita ng mga magulang yung bata. Kaya nagpetisyon sila ang mga taga doon na palayasin ang mag-asawa at huwag na huwag magpapakita sa kanila. Nung umalis daw yung mag-asawang aswang, ay sinunog ng mga tao yung bahay nila hanggang sa abo na ang matira. Pero hindi pa rin kumbinsado si Manong sa nangyari doon sa bata hanggang
nangyari na sa kanya. Noong mabuntis at manganak ang misis niya, palaging nang nakatanaw sa labas ng bahay nila ang isang matandang lalaki. At kapag nagkatinginan sila ay biglang ngumingiti yung matanda sa kanya at saka aalis. Nung mga mag 3 years old na yung anak niya, palagi na itong nagkakasakit hanggang ma-ospital. Pero hindi pa rin gumagaling kaya nag-decide ang misis ni Manong na magpunta sa manggagamot. Sinabi ng manggagamot na, "Mabuti at nadala nyo dito yung anak nyo. Kung hindi mamaya lang ay wala na ito." Nagulat sila sa sinabi ng manggagamot at minabuti nilang palagyan ng habak o pangontra yung bata at gumaling din naman yung bata. Pero hindi daw ito tatantanan ng aswang dahil natitipuhan siya nito. Nang mabuntis naman sa pangalawang anak yung misis ni Manong, papauwi na sila noon at nasa daanan na sila sa may bandang sapa nang may makita silang aso sa dulo ng lalakaran nila. Siyempre, aso lang naman yun kaya walang pag-aalala si Manong. Pero habang papalapit na sila ay biglang sumakit ang tiyan ng misis ni Manong kaya pinadali-dali niya itong maglakad dahil nga padilim na at para makauwi agad at makapagpahinga. Pero nung malapit na sila sa aso, biglang tumayo ito sa pagkakaupo. May mapulang mga mata at umaangil pa at handang manakmal. Pero dahil sa tinuro ng manggagamot kay Manong, pinagbutihan niyang huwag hayaang sakmalin ng kaba at takot ang kanyang sarili. Kaya sumigaw si Manong at sinabing kilala niya ito kaya huwag siyang subukan, kung hindi ay makakatikim sila. At yun daw, tumakbo na yung aso. Pero laking gulat ni Manong na imbis na pasulong ay patagilid na tumatakbo yung aso. Doon siya naniwala na talagang totoo ang aswang. Sobrang kilabot at takot ang naranasan nila kaya todo takbo sila noon kahit buntis pa ang misis niya. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang istorya ni Jay. Pakiclick na po ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Cave diving sa Nueva Ecija. Gusto ko pong ibahagi ang aming karanasan noong nag-cave diving kami sa Nueva Ecija way back 2014. Malapit na kasi ang Lenten season kaya naisip namin na magbakasyon at road trip muna at mauna din sa mga ibang magbabakasyon. Napili namin yung hometown ko sa Nueva Ecija. Doon kami sa Minalungaw nagpunta, which is kilala sa maraming balita na nalulunod pag daw may nagsuswimming. We take extra precautions sa pamumundok at ngayon sa cave diving. Disclaimer lang, hindi rin kami lasing or under influence ng alak or what. We are disciplined people and just love the nature. Anyway, nag-proceed muna kami at in-appreciate yung beauty ng rock formation at crystal clear na bluish green water ng ilog. Pagkatapos, dahil sa sobrang init, nag-try muna kami mag-cave diving bago mag-swimming sa river. Bawal po ang cave diving sa may mga claustrophobia. Akala ko nga ay hindi ako tatamaan ng anxiety. Pero dahil medyo matangkad ako na babae, mayroong parts ng cave na I have to squeeze myself out. Pero not to the point naman na maglalak na yung limbs ko sa rock at ma-stuck. Again, we want a good thrill pero hindi naman to the point na buwis buhay. Ang medyo creepy lang dito was yung part ng cave na ang sabi ng isang batang lokal ay wag daw doon dahil may multo sa loob nun. We did not explore much doon sa lugar na yon. Syempre, doon lang kami sa parts na may ilaw at pwede apakan
at hindi masyadong makipot na kuweba. Ang dami din kasing dumi ng paniki at may mga nagkalat pa na linta. We just want to take a peek doon sa bawal na part without going in. As you can see sa mga pictures na nakuhanan namin yung exterior ng cave, yung interiors ng walls, ceilings at maliban doon sa pinaka-darkest part which is yung bawal puntahan. Naglakad lang kami sa abot ng aming eyesights. Pag madilim na, hindi na namin sinusubukan. Baliwala din yung torchlight, parang kinakain ng dilim yung liwanag. At ang worst pa, yung DSLR namin. Pag sinusubukan naming kumuha ng litrato pa, ay nagloloko na siya. Tapos nasasabay pa sa ihip ng malamig na hangin. Gawa ng curious na kami. We would take pictures palayo sa dark part na nagagana yung camera namin. Sa may mga DSLR camera dyan, alam nyo ba yung wiring sound na akala mo may nagre-rewind ng cassette tape? Nagkakaganoon yung DSLR namin basta't itatapat doon sa bawal pasukin na area. Pero pag tinatapat naman namin sa iba, yung flash niya ay tuloy-tuloy. Yung mas curious naming kasama nagsuggest kung bakit hindi namin itapat sa may sulo or fire torch. Kaso, nung mas umingi na yung camera, which is yung wiring sound niya na parang may nagre-rewind ng cassette tape, ay tinigil na lang namin. Nagsorry na lang kami if ever man na meron kaming naistorbo or kung may magnetic field man doon sa lugar na iyon na nag-interfere sa camera namin, ay okay lang. Ang mahalaga, we paid our respect and left the cave. Pero salamat pa din dahil wala namang nalunod sa mga kasama namin at nag-enjoy pa nga yung mga tropa namin na taga Manila na mag-swimming. Pero creepy lang talaga dahil nagma-malfunction yung camera sa isang part ng cave na hindi maabot ng torch yung dulo na dark part. Pero all in all, we have a good experience sa cave sa Pinalungaw National Park. Mga batang biktima sa ilog. Itong ibabahagi ko ay kwento ito ng tito ng best friend ko. Isa siyang lalaki na biniyayaan ng kakayahan para malaman at makausap yung mga hindi natin kagaya. Sa isang tingin niya lang, alam niya kaagad kung totoong tao ka ba o hindi. Sa lugar nila na kung tawagin ay site, doon sila nakatira. 2 rides ito kung pupuntahan mo galing sa amin. Semi-bukid yung style ng lugar nila. Maraming tubuhan sa paligid, damuhan at mga puno. Malubak din ang daan dahil hindi pa ito sementado. Sa lugar nila, meron din mag-asawang matanda. Iilan lang ang nakakakilala sa kanila na kwek-kwek sila or aswang. Isa na din dito ang tito ng best friend ko na nakakakilala sa kanila. 2 taon pa lang sila noon. Doon sa lugar simula nang lumipat sila ay samot-saring kababalaghan na ang nangyayari doon. Pero gaya nga, walang pruweba na sila ang may gawa except sa alam ng tito ng best friend ko. Year 2020, lumabas sa balita sa radyo at TV ang pagkamatay ng 2 bata sa ilog. Mababait na bata at tumutulong sa magulang. Yan ang description sa kanila. Nung oras na yon, nangunguha pala sila ng kahoy para panggatong na binibigay nila sa kanilang ina na nagluluto ng mga kakanin para gagamitin sa madaling araw.
Kumuha lang sila ng kahoy pero hindi na nakabalik. Yan ang sabi ng mga magulang nila na todo iyak. Nakita na lang kasi yung dalawang bata na nakalutang sa ilog kinahapunan at wala ng buhay. Lahat ng tao ay nagpunta sa ilog, kasama na doon yung tito ng best friend ko. Yung itsura ng mga bata ay nag-iba. Kukunin na sila. Naghahanda na ang mag-asawa para magluto. Yan ang sabi ng tito ng best friend ko na kinabigla din ng best friend ko. Tinignan ng best friend ko yung itsura ng mga bata. Dahil hindi naman niya kilala ang mga iyon, ay hindi niya masabi kung nag-iba nga. Tignan mo yung mga paa. Ginapos siya ng mahigpit para hindi makatakas sa tubig at malunod dahil natipuhan siya ng mag-asawa. Yung isang bata naman, nilundag niya yung tubig para sagipin yung isang nalunod pero dahil nakialam siya, pareho silang kinuha. Sabi ng tito ng best friend ko. Tinignan niya ulit yung bata. Ganun nga dahil yung mga paa ng mga bata ay naka-cross or yung naka-X ba? At kahit mga rescuers ay hindi magawang ayusin ang mga ito. In short, hindi nilang magawang paghiwalayin ang dalawang paa na naka-cross kahit pa kanina lang ito nalunod, napakatigas na ng mga ito. Nirevive pa silang dalawa pero wala na talaga. Puntahan niyo yung mag-asawa dun sa bahay nila. Masasalba niyo yung mga bata dahil may hangin pa akong nakikita sa kanila. Sabi ng tito ng best friend ko na nag-iyakan tuloy ang mga magulang. Pero dahil out of shock, nasa pagtatangis at sakit ang mga ito dahil sa nangyari sa bata. Hindi nila nagawang pakinggan ang sinabi ng tito ng best friend ko. Inuna nila yung mga rescuers kaya umalis na lang sila ng BFF ko kasama ang kanyang tito. Pauwi na sana sila nang madaanan nila ang bahay ng mag-asawa. Ay nako, kung nakinig lang sila sa akin pinuntahan sana nila yung bahay at mabubuhay pa sana yung mga bata. Yan ang sabi ng tito ng best friend ko. Nagtanong naman yung best friend ko sa kanyang tito kung bakit. At sumagot naman ng kanyang tito na wala na, napakabango na ng niluluto nila. Kinuha nila yung mga bata. Nandun na sa bahay nila at hindi na makakalabas. Pagpipiestahan na sila ng mag-asawa at ihahapunan na yan. Pinalitan na din yung katawang tao nila na nandun sa ilog. Natulala at natakot yung best friend ko sa sinabi ng kanyang tito. Kung kaya't hinampas niya ito at nagsabing huwag magbibiro ng ganyan. Pero umalis na lang yung tito niya na may panghihinayang at lungkot. Kumaripas naman ng takbo yung best friend ko pauwi. White Lady. Gusto ko lang ibahagi ang experience namin ng mga pamangkin ko dito sa Quezon Province. Hindi ko na matandaan yung exact date nung nangyari ito, pero gabi na noon at mga bandang 8 PM na. Pauwi na kami galing sa pagtambay doon sa bahay ng pinsan ko. Madilim na noon kasi medyo liblib pa yung lugar namin. Yung halos malayo ang agwat ng mga bahay. Walang street lights. Yung ilaw lang namin ay flashlight ng cellphone. So ito na nga, habang naglalakad kami pauwi, biglang may sumalubong sa amin na white lady na lumulutang. Bali nasa unahan ko yung dalawang pamangkin ko. Tapos yung isa ko namang pamangkin ay kasabay ko maglakad. Kaya yung dalawang nauna na nakasalubong ng white lady, akala nila ay kung ano lang. Pagkatapos nung kami na ang makakasalubong ay bigla akong umiwas.
Parang nilihis ko dahil tatama sa akin na akala ko ay kung ano lang din. Tapos maya-maya ay na-realize namin na white lady na lumulutang yung nakasalubong namin. Kaya ayun, nagtakbuhan kami hanggang makauwi kami sa bahay. Dati talaga ay hindi ako naniniwala na nag-e-exist yung white lady. Pero nung ako at kami na ang naka-experience ay naniniwala na ako. Kakayahan, year 2011 hanggang 2015. Nasa high school ako ng mga taong ito. Matagal na kami ng aming pamilya sa inuupahan naming bahay. May dalawa itong kwarto at magkahiwalay ang paliguan sa comfort room. Pulis ang aking ama at isa namang government employee ang aking ina. Madalas silang wala sa bahay. Hapon na kami nakikita dahil sa pumapasok kaming magkakapatid. Ang bahay namin ay puno ng makalumang storya. Tandang-tanda ko pa noon na naikwento ng kapitbahay namin na may puno daw ng balite sa kinatitirikan ng bahay namin. Pinutol daw iyon nang simula ng magpatayo ng bahay. Madalas, managinip ang aking ina na may matandang babae na nakaupo sa may paanan nila sa higaan. May inaabot daw itong bagay na sa tingin ng aking ina ay isang mapa iyon. Madalas ko namang mapanaginipan na may taong inaagnas ang muka at katawan na sumasakal sa akin. Hanggang sa may mga nagpaparamdam na rin sa bahay. Nandyan yung bigla mong madidinig na magbubukas ang shower sa paliguan. Ngunit pag pinuntahan mo ito ay wala ka namang makikitang basa sa sahig. May makikita ka namang mga anino or itim na nilalang na naglalakad papunta sa kwarto. May madidinig kang mga yabag tuwing gabi at ang pinaka hindi ko makakalimutan ay sinapian ang kapatid kong lalaki. Biglang nanlaki ang itim sa kanyang mga mata. Sa isang direksyon lang siya nakatingin at pilit na nagpupumiglas na ang tanging sinasabi ay nandyan na sila at kukunin na nila ako. Kahit ganoon pa man ang naranasan namin ay hindi pa rin kami doon umalis. Nasanay na ang pamilya namin. Uwian na namin galing sa eskwelahan. Ginabi na ako ng uwi dahil cleaners pa ang aming grupo noong araw na iyon. Siguro ay nasa 15 minutes lamang ang paglalakad para makarating sa bahay namin. Pagdating ko sa may kanto malapit sa bahay namin ay nakaamoy ako ng pabango. Alam kong panglalaki ito. Sobrang bango nito. Hinanap ng mga mata ko kung may tao ba na naglalakad o nakatambay malapit sa akin, ngunit wala naman. Medyo madilim sa dadaanan ko dahil napundi ang ilaw ng poste noong nakaraang araw. Binilisan ko ang paglalakad dahil bigla akong kinabahan at tumagal ang mga araw. Palagi ko nang naaamoy ang pabangong iyon sa eksaktong pwesto tuwing hapon. Minsan pa ay naaamoy ko ang pabangong iyon sa labas ng aking bintana. Hindi na ako natakot at hinayaan ko na lang din hanggang sa binabangungot na ako at sinasakal ng isang naaagnas na bangkay. Madalas na itong magpakita sa akin kahit kakapikit pa lang ng aking mga mata. Pakiramdam ko ay malalagutan na talaga ako ng hininga nang biglang may isang itim na anino na hugis tao ang nakita ko. Maya-maya ay nawala na sa panaginip ko ang bangkay na sumasakal sa akin. Dinadala ako ng aninong iyon sa panaginip kung saan-saan.
Hindi ko alam ang tawag sa mga lugar na iyon. Ang tanging napapansin ko lang ay kakaiba ito. May madilim na gubat at tanging ang buwan ang nagtatanglaw sa dilim. Tapos meron ding tatsulok na pintuan na kapag lumabas ka doon ay makikita mo ang isang bangin. Parang nasa gilid ng bundok na may dalampasigan at dagat. Lumipas ang mga taon. Naging comfort zone ko na ang panaginip. Madalas pagkagising ay naaalala ko pa ito. Ngunit isang araw, nawala na lang ang mabangong amoy na palaging nag-iintay sa akin kapag uwian galing school at ang lalaking anino na nagliligtas sa akin sa pag binabangungot ako. Nagkolehiyo na ako at tumira na sa isang boarding house malayo sa bahay namin. Nagkaroon din ako ng boyfriend. Minalas ako sa pag-ibig noon. Nananakit ang aking kasintahan. Minsan pa ay tinutukan niya ako ng kutsilyo. Minsan ay gunting naman pag nagseselo siya o pag galit na galit siya. Wala akong nagawa dahil mas malakas siya sa akin. Napapadalas ang ganong pangyayari. Pinupuntahan niya ako sa tinutuluyan ko, sa kanya ko aawayin. Pinagbabantaan ko siyang hihiwalayan ko siya pag hindi siya tumigil, ngunit nagbanta din siya na papatayin niya ako pag tinuloy ko daw iyon. Iyak lang ako ng iyak hanggang sa isang araw. Pagkatapos namin mag-away ay nakaamoy ako ng pamilyar na pabango. Kumalma ako saka natulog. Kinabukasan ay pumunta ako sa mga tindahan sa bayan para hanapin yung pabangong iyon. Pero 4 na tindahan na ay wala pa rin yung pabangong hinahanap ko. Nag-search na rin ako sa internet, ngunit wala pa rin akong makuhang sagot. Naghanap din ako ng bulaklak na maaaring kaamoy ng pabangong iyon, ngunit wala din. Simula noon, 2 amoy na ang naaamoy ko. Mabangong amoy na iyon at amoy ng sunog na kanin o sinaing. Hindi ko alam na mas naging sensitive na ang ilong ko, at kapag naaamoy ko na ang amoy sunog na kanin o sinaing, kahit wala namang nagluluto ay kinakabahan na ako. May masamang mangyayari, hindi man sa akin ay baka sa mga kaibigan ko o pamilya ko naman, at ilang beses ay napatunayan ko ito. Hiniwalayan ko na ang boyfriend ko. Lumayo ako sa kanya. Sa aking kuryosidad ay naghanap ako ng taong maaari mapagtanungan. Nakahanap ako ng isang matanda na may alam sa panggagamot at panghuhula. Kung ang iba daw ay may nakikita o nararamdaman, ako naman daw ay nakakaamoy. Isang kakayahan daw ito. Ang mabangong amoy daw ay maaaring anghel o mabuting nilalang na nagpoprotekta sa akin, at ang amoy sunog naman daw ay amoy ng kamatayan o kapamahamakan. Lumipas ang panahon. Taong 2020, nakapag-asawa na ako. Medyo nawala na rin ang kakayahan ko sa pang-amoy. Siguro dahil mas naging busy ako sa buhay may asawa at pagkatrabaho. Ilang buwan ang nakalipas nang simulan ang pagla-lockdown. Gabi iyon at nakaamoy ako ng sunog. Hindi ako mapakali ng mga oras na iyon. Wala kasi ang aking asawa at hindi pa siya nakakauwi galing trabaho. Mag-isa lamang ako sa bahay noon. Hindi mawala-wala ang amoy na iyon. Kinaumagahan nang dumating ang asawa ko. Isang tawag ang gumising sa akin. Si mama pala ang tumawag. Ang asawa ko naman ang nakasagot, at kitang-kita sa kanyang mga mata ang gulat. Hindi ko ito maintindihan. Bigla niya akong pinagbihis at pinag-impake ng ilang damit. Sa kanya pinaandar ang aming sasakyan.
Ang 30 minutes na biyahe mula sa amin ay nakuha lang namin imaneho ng aking asawa ng 15 minutes. Direksyon ito patungo sa bahay ng aming mga magulang, ang bahay na inuupahan namin. Napakadaming tao sa labas mula sa kanto papunta sa bahay namin. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Pagpasok pa lang sa gate ay nakita ko ang mga tao na nakatingin sa loob ng bahay namin. Nandoon ang aking ama, nakahiga at wala ng buhay. Nagpakamatay pala ang aking ama. Istorya Tagalog Horror Stories.